asphalt na hamog doon. Samantala, nasawi naman ang isang 4 na taong gulang na bata sa Australia matapos siyang sakmalin ng isang pitbull. Bigla na lamang umatake ang pitbull sa bahay ng biktima na si Ian Scholl mula sa kanilang kapitbahay. Unang inatake ng aso ang kamag-anak ni Ian na nasa labas ng bahay na agad namang pumasok para iwasan ang aso. Ngunit nakapasok din ang aso sa kanilang tahanan at kinagat ang mukha ng pinsan ni Ian bago siya mismo ang pinagdiskitahan. Sinubukan pa ng mga kaanak na hampasin ng lamesa ang pitbull pero hindi ito napigilan sa pagkagat sa bata. Pinatay na ng mga otoridad ang aso para hindi na makapambiktima pa at kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang insidente. So yung kapitbahay may pananagutan. Yes, dapat masampahan ng kaso. Napakawalan niya yung kanyang aso, Kasi no? kahit Diba gaano dati kaamo sa'yo, pag nag-snap talaga yung Kasi ang pitbull hayop, dati ng diba? issue sa Amerika yan, na unang Na hindi siya lumabas dapat yan sa alaga. opera, di ba? Kasi warrior. Tsaka may luck yan. Naglalak yung jaw niya. Dati na-expose ko na yung away aso, mga pitbull yun eh. Talagang lockjaw. Pag kumagat yan, yung napanood ko ng isang away aso, hindi natanggal yung kagat niya, no? Sa mukha ng malabang aso. Kinailangan pa ng tubo. Oh my God. Para ibuka yung kanyang... Buksan yung bibig? Oo, bibig niya. Sabihin mo, bata pa lang yan, ang training na niya, sinasabit siya sa gulong. Pag kumagat yan, inalambitin yan, o kaya yung buko, pinampapangas din sa kanila eh. Para tumibay talaga yung... Exercise yan. Kasi tuloy-tuloy pa rin ngayon ha, ang away ng mga pitbull ha. Ay, So, encourage ba na mag-alaga sa bahay ng mga pitbull? Alam mo, may mga owner na sinasabi, depende daw sa alaga. Sa training din, no? May mga malalabing daw na pitbull, pero yung porsyento kasi ng talagang bigla siya nag-i-snap. Eh, mukhang... Kasi hunting dog po sila eh, sa Europe. sa Amerika may napatayin na rin ng mga bata at meron na rin yung nasakmal talaga yung mukha nila disfigured na after. So usually after that, pinapatay na yung aso. Yes. put down na. Nagsimula kasi nung umalis na yung mga militar sa ating military base, na iwan yung mga yan kasi alaga nila mga para sundalo yan. Diba na pag pumasok yung kanilang animal instinct, wala ka nang magagawa, animal instinct nga eh. Samantala, isang kakaibang exhibit naman ang itinanghal sa Pasay City kung saan tampok ng iba't ibang Lego creations na sumisimbolo sa identity ng Pilipinas. At kabilang sa malugan na gawa sa Lego ay ang sikat na Chocolate Hills ng Bohol. Wow! At ang mga pinagpatong-patong na Lego blocks, kuhang-kuha rin ng near perfect cone ng Mayon Volcano sa Albay. At naroon din ang makulay na Lego version ng Moriones Festival ng Marinduque at Mascara Festival ng Bacolod. Ang Philippine Eagle naman at Tarsier, pati na ang Butanding, ibinida rin. At nakibahagi rin sa proyekto na pinamagatang Lego Pilipinas, tara na! Ang Department of Tourism. 4 na buwan daw itong pinagtsagaang buuin ng 10 tao at makikita sa Mall of Asia hanggang August 27. Gigibain niya ng anak ko. Lego? Ganda, oo nga, no? Pagkapating yung mga bata. Kaya nilagyan nila ng palibot na na glass. Para walang makalapit. Akin din pa rin yung uno yan. Kaya niya. Bawal si Uno sa exhibit until the very last day, the very last hour. Samantala, pambihiring balita naman mula sa Amerika kung saan ibinida ang world's fastest running robot. Siya si Mabel, na di tulad ng ibang robot ay may tuhod at kayang tumakbo ng halos 11 kilometers per hour. Parang tao daw kasi ang tindig ng robot na ito, kaya naman kaya rin niyang gayahin ang pagkilos ng mga paa ng tao. Sa ngayon, kailangan pa ng suporta ni Mabel sa kanyang pagtakbo. Pero ito na raw ang maaaring maging simula ng iba't ibang robotic advancements tulad ng robotic soldiers, rescuers, at maging powered prosthetic limbs. Diba? Parang pelikula. Transformers na nga eh, diba? Robocop. Hindi mo masasabi what the future holds, no? Talagang pwedeng ganyan ang mga nakaka-interact natin in the Maybe future. 100 years from now, baka yung mga kasama natin sa bahay, yung mga robots. Di ba yung may mga movies na ganyan? Parang Jetsons. Di ba mag-snap din sila? Flying car na lang. Malay nyo. Terminator. You never know. Asawa, Diba? robot. Ay, no way. Take over the Ang world. dami ng mga asawa ngayon, robot, tamad eh. That's true. Eto naman, kayang-kaya niyang tumakbo ng 11 kilometers per hour. Walang iba, kundi ang ating tagapaghatid ng Showbiz Balita na si Lu Andy. Good morning, Lu!
Good morning, Pia. I wish. Happy fun Friday morning po mga kapuso. Time for my early showbiz chika. Nakalis na po sa Pilipinas ang Hollywood socialite at hotel heiress na si Paris Hilton pasado alas 7 kagabi. Pero bago siya umalis, sa isang exclusive interview ng GMA News, sinabi ni Paris na babalik siya sa Pilipinas sa mga susunod na buwan para sa mga negosyo niyang gagawin dito. At tuwang-tuwa daw si Paris sa kanyang paglilibot dito sa ating bansa. Suot din ni Paris ang t-shirt na larawan ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Sa iba pang showbiz news, inamin ni Azkal striker Phil Young husband na pumunta siya sa Paris, France upang makasama si Angel Locsin sa kanyang birthday last August 4. Ayon pa kay Phil, may special birthday gift para raw sa kanya si Angel. Pero secret daw kung ano ito. Hindi naman sinagot ni Phil kung ano na ang status nila ni Angel, basta ang importante raw, masaya silang dalawa. We had a good time, and it was my birthday on 4th of August, so thank you. And so I wanted to be with Angel on my birthday. Ayan, magandang umaga po. Bagong umaga, bagong pag-asa. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-uulan natin sa buong bansa. Yan po ay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil pa rin po yan sa Intertropical Convergence Zone. Ito po yung hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere nagsasalubong sa Equator. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kaya naman po ang buong Pilipinas makakaranas sa madalas na maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat at pagtulog. Ang ating pong sunrise ay 5:43 ng umaga at ang ating pong sunset ay 6:17 ng hapon. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Maligayang kaarawan sa aking pinakamamahal na tatay na si Jose Añuver. I love you. Okay, mamaya abangan nyo, tunay na buhay, di ba? Paris Hilton si... Paris Hilton. Yan. Si Paris Hilton ba may cervical spine? Diba? Okay na po. Lagi nakatabingin, no? Kaya para sa walang kasing sayang, Fun Friday! Yan. Tambay lang kayo dito. Saan pa? Ito lang sa Unang Hirit! Tila yung siya kaya